Okay, may pasabog na naman itong Okta Research. Walang dilawan ang nakapasok sa top 12. Siguro yun. Sa senatorial bet survey. Oh, iyak na naman mga dilawan dito. Walang nakapasok. Walang nakapasok, guys. Ha? Oh, naghihintay ako. Yan ang ating ibabalita ngayon. Trending na trending ang survey na ito, no? This is for, I think, 2025 election survey na ginanap ng Okta Research na kung sino yung bet ng taong bayan for senatorial race this coming 2025. Oh, ayan, nawindang sila. Umiyak na naman ito mga dilawan dahil walang nakapasok. Anyway, survey pa naman ito. Yan ang itatalakay natin ngayon. Okay? Sino yung nanguna sa survey at sino yung nakapasok sa top 12. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan. Okay? So, like and share na guys sa Donmar TV. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? And also, sa mga audience ko sa Dumaguete, visit Overdose Dumaguete. Ito yung coffee na lagi kong binabalik-balikan dyan sa Dumaguete. No? Ito ay malapit sa Philtrust Bank sa Siliman Avenue. Merong hot coffee, merong cold coffee at meron din silang mga cakes. Just try it, guys. Okay? So, ito yung binalita na naman, no, ng Manila Times. Broadcaster CIS Representative Erwin Tulfo topped the senatorial survey conducted by Okta Research in July involving possible candidates for the midterm election in 2025. So, itong si Erwin Tulfo nangunguna ngayon sa survey. Okay? Pero survey pa naman yan. So, nagmatter talaga ang popularidad nitong si Erwin Tulfo. So, the tugon ng masa survey conducted from July 22 to 26 showed Tulfo with a 73% preference, followed by Senator Christopher Lawrence Bongo at 55% and former Senator Vicente Tito Soto III at 49%. O sabi ko na nga ba sa iyo, Tito Soto, kung nag-ano ka na, kung tumakbo ka na lang ng senador ulit, inanalo ka. Oh. Oh, so nag-third. Popular itong si Tito Soto ngayon dahil nga sa issue ng Itbulaga, maraming kumampi kay Tito Soto. Oh. Oh, ngayon nag-third ka sa survey. Bongo ay alam naman natin yan na ang popularity ni Senator Bongo dahil kay former President Duterte at magaling na excuse me at magaling naman ito si Bongo talaga, no? Kasi umiikot yan sa bansang Pilipinas, lagi yang tumutulong, no? Nakasubaybay tayo diyan. Itong si Erwin Tulfo na maraming beses na ito naging issue dahil nga dyan sa DSWD at yung mga issue niya dati, yung mga hindi raw karapat-dapat maging secretary na inappoint ni PBBM, no? Nakagulo pa ngayon dahil nag-violate raw itong si Erwin Tulfo. Ewan ko ba? Pero at the end of the day, malakas pa rin ang popularidad ni Erwin Tulfo. Okay? In the fourth to sixth spots were Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil ito mag-re-election, tatakbo ulit itong si Senator Bato de la Rosa. Pwede siyang tatakbo ulit. Number 6 si Senator Bato de la Rosa, 44%. Senator Maria Josefina Imelda, number 7 itong si Amy Marcos, okay, 43%, and former Senator Emmanuel Manny Pacquiao, nakapasok si Manny Pacquiao. Talagang umiepekto yung popularity ni Manny Pacquiao.
Ha? Kayo, boboto pa ba kayo ni Manny Pacquiao? Marami rin naman na tulungan ito si Manny Pacquiao. Yung kamalian lang ni Manny Pacquiao, kinontra niya si former President Duterte bago nag-eleksyon. Nasablay siya. Di ba? Manny Pacquiao, nakapasok. So, rounding up, the top 12 are Senator Pilar Juliana Pia Cayetano at 37%, Senator Ramon Bong Revilla Jr., 36%, former Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, nakapasok, 35%, Senator Manuel Lito Lapid, 33%, former Senator Panfilo Ping Lacson, 26%, and Senator Francis Tolentino, 23%. Broadcaster and former Vice President Manuel Noli de Castro Jr., Dr. Willie Ong, entertainer Wilfredo Willie Revillame, former Senator Gregorio Honasan, former Vice President Maria Leonor Robredo, nakapasok si Lenny Robredo. But I think former Senator Francis Pangilinan took the 13th to 18th spots. So si Lenny Robredo lang pala ang nakapasok sa mga dilawan. Lenny Robredo. Akala ko, no, na sabi natin na walang nakapasok, no, sa mga dating mga senador. So sa Vice President, ang nakapasok lang na dilawan is itong si Lenny Robredo. Ang tanong dito, tatakbo ba ng senador itong si Lenny Robredo? But I think hindi siya tatakbo dahil ang tatakbuhan nito presidente, 'di ba? So parang wala pa ring nakapasok sa top 12 ng mga dilawan. O pinklawan diyan. So masasabi ko na wala na talaga mga pinklawan dilawan, wala na talaga sila. Yung kanilang popularity, yung kanilang masasabi nating umaasa yung taong bayan sa kanila na sila yung mahawak ng ating gobyerno sa different agencies. Wala na talaga, no? Wala nang tiwala siguro. Hindi na sila nakapasok ng top 12, pero this is still survey. Okta research pa naman ito, no? Hindi pa natin alam yung ibang mga research dyan. Kung naniniwala ba kayo dito. Okay? So, bakit ba si Lenny Robredo I think he's in the 12th spot, no? Last kasi nakapasok pa nga si Willie Revillame naayaw ni Willie Revillame yung mga pumasok ng politika. Bakit ba si Lenny Robredo nasa 12 spot na lang? O 11 spot or 10 spot? Sa pagkakaalam natin, natatandaan nyo ba yung angat buhay ni Lenny Robredo? Yung pagkatapos ng eleksyon at pagkatapos o before election ba yun na nagtayo sila ng angat buhay, parang hindi nagpaparamdam, no? Yan ang hinahanap ngayon ng taong bayan during the bagyong Egay. Ngayon lang, walang angat buhay na nagpaparamdam. O kung meron man, hindi masyadong binalita ng mainstream media. Na alam naman natin ng mainstream media, makaleni yan makapinklawan yung ibang mga mainstream media, pero wala akong nakita na ito si Lenny Robredo tumutulong diyan sa bagyong Egay, 'di ba? If you remember, itong si Lenny Robredo, kung anong mga bagyo-bagyo na diyan na nangyari sa Pilipinas, ito yung nauna. Number 1 ito, pumunta sa kung saan yung bagyo, 'di ba? Number 1 ito. Ngayon, hindi na nagpapakita. Correct me if I'm wrong, ha? Pero hindi ko talaga nakita siya sa balita na nandun siya. So, anong ibig mo sabihin dito, Lenny Robredo? Yung ginagawa mo pa noon na lagi kang number 1 kung nasaan yung bagyo, yung ginagawa mo noon is just, ano ba yun? Pakitang tao lang ba yun? Ito tanong ko lang. Pakitang tao lang ba yun para manalo ka sa upcoming election? Kasi hindi ka na nagpapakita ito si Bongo consistent ito di ba? Buti pa yung ibang government agencies, yung mga senador natin pumunta
O tumutulong sila. Oh, inannounce pa yan ni ng senador. Sabi pa nga ng isang senador doon na hindi nila kailangan yung mga canned goods. Oh, kasi nagbigay na siguro yung mga canned goods yung mga senador. Oh. Sabi nila hindi namin kailangan yun, yung Bulacan. Ang kailangan nila yung solusyon doon na kapag may bagyo, ano ang gagawin doon sa kanilang lugar? Siguro yung mga technicalities doon, no? Sa draining, yung mga kanal doon, siguro yun lang panawagan ng taong bayan doon na palawakin yung mga kanal. Okay? So, ano ang masasabi nyo na walang nakapasok na Pinklawan sa latest survey? Kung meron man, si Leni Robredo lang ang nakapasok. Pero hindi naman siguro tatakbo itong si Leni. Iwan ko ba? Wala pa man siyang final statement. So, anong masasabi nyo dito? Comment, react, at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So, like, i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. I-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, guys, see you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.